sa akin mag-ibang dalhin siya ng amang nagtubo sa akin. At ang lalaki sa akin ay gustong bumuhay sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng ang bawat pag-ibig at lalaki sa akin. Ito na naman ko ba magkakakita ng ama gawin sila sa Diyos ang anak ng pagkakasama. Sinasabi ko sa iyo, pag nananasin sa akin ang buhay na walang hanggan, ako ang pagkain na sinigay buhay. Kumain ang paan ang inyong mga minuto na sila nagkakabila, gayon man namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain na naparangay ng mga mula sa hindi kumain. Ako ang at ang pagkain ito sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang ating laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin sa Panginoon sa Kristo. Sang mapagpalang hapon sa ating lahat. Balikan natin ang unang mga kaganapan bago ang mga pangyayari ito na pinasa at napakinggan natin sa Ebanghelyo natin sa linggo ito. Kapagkat ang mga Ebanghelyo natin sa linggo ay parang mamaya may mga episodes. So ang unang kaganapan, kung natandaan ninyo, pinakain ni Jesus ang 5,000 katao maliban sa mga babae at mga bata. At nakakain ang mga tao at nabusog sila. Pagkatapos doon, ang mga tao ay lumapit kay Jesus at pilit siya gawin isang hari. Ngunit dito ang nangungan yun sa mga parasunan niya. Kaya umalis si Jesus na mag-isa para hindi siya dito po tayo, St. Francis Church. Listening po sa Mass. At ito isang tukso para sa kanya. Kaya ang mga tao Sunday Mass, ayan po, kita niyo naman po. Puno ang simbahan. Ayan po, dami yan. Nasa labas na po yung iba. At sinabi naman niya na diretsuhan ang mga tao. Sinasabi ko sa inyo, inanak ninyo ako dahil sa nakakain kayo at nabusog. Gumawa kayo hindi para sa mga pagkain na nasisira, kundi sa pagkain na hindi nasisira. At sa ibang ito na ating napakinggan, kung saan sinabi ni Jesus, ang pagkain na nagmula sa langit, na gumawa mula sa langit. Kaya ang mga Hudyo, hindi sila naiintindihan ito. Ang kanyang sinabi, kaya sila nagdulog-dulugan. Ay sinabi niya, di ba sa Jesus ito, kilala natin ang kanyang amang ila. Well! Ay sinabi niya, pagdulog-dulugan. Sapagkat hindi nila naiintindihan ang tinutukoy ni Jesus sa pagkain. Tulad ng katawan, tayo ay kumakain araw-araw. Tayo kumakain ng tinapay. O kaya kain upang tayo magkaroon ng lakas at makapagpatuloy tayo sa ating hanapbuhay para matustusan ang pangangailangan ng pamilya at ang lakas ng pangangailangan ng pagtulong. Ang ating kaluluwa din ay nangangailangan ng pagkain. Ito yung tinatawag natin na mga spiritual na pagkain. At saan natin matatagpuan ito? Ito ay matatagpuan natin sa pamamagitan ng mga salitang ipinapahayag sa tuwing tayo dumadalo ang banal na misa, sa banal na Ebanghelyo. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Diablo o kaya sa demonyo, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na umutawid sa bibig ng ating Ama. Dahil ito ang ating pinapakinggan na mabuting balita at ang salita ng Diyos na ating pinapakinggan sa tuwing tayo dumadalo ng misa, ito yung pagkain ng ating kaluluwa na nagbibigay sa ating tibay ng loob, lakas ng loob, at ang ating
matibay ang pananampalataya at pag-asa upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pamumuhay sa likod ng hirap, matinisip ang problema at mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa o lakas na kapatagang dulot ng mga katawan ng pisikal, kundi iba yung loob at pananalig. Kaya sinabi ni Jesus na kuwaran sa kanila na siya ang pagkain na nagmula sa langit at bumaba mula sa langit na nagbibigay ng buhay. At paano niya ito ibinigay sa atin? Ang pagkain na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit at ang pagkain na ibinigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya nga, ang sino ang sumampalataya sa aking Panya ay hindi magugutom at pag-uhaw at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy niya ito ang kanyang sarili kung saan ialay niya ang kanyang buhay para sa akin sa pamamagitan ng pagkakahalay ng kanyang katawan at ito. At ito ay aking tinatanggap sa tuwing tayo dumadalo ng bayan ng isa sa pakikinabang ang katawan at ito ng aking pagkakas. Kaya sinabi ni Jesus, ang sinuman na tumanggap sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain ng pinagay buhay. Sa ating unang pagbasa, tulad ni Elias, siya naglakbay sa desierto at buong maghapon siya naglakbay. Kaya siya napagod. Kapag ikay maglalakbay sa isang ilang o desierto, mabilis kang gutumin o kaya uhawin. Kaya si Elias ay napagod sa sobrang init. Kaya siya nagpahinga sa ilalim ng punong kahoy. Sinabi niya, Panginoon, kunin ninyo ako. Pagod na ako. Gusto ko nang mamatay. Minsan sa buhay natin, ganito din ang ating panalangin. Sapagkat tayo nahihirapan at tumaharap tayo ng iba't ibang suliranin sa buhay. Minsan gusto na natin sumuko at minsan ang ating panalangin, Panginoon, gusto ko nang magpahinga ng tuluyan. Kung gusto mong buhanin mo na ako. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. At iba't ibang larangan ng ating buhay, minsan umaharap tayo ng matinding pagsubok. At minsan, nawawalan tayo ng gana sa buhay, nawawalan tayo ng kabuluhan, kaya direksyon ng ating patuloyan. Minsan sa pamilya, yung mga ipagkakaintindihan ng mag-asawa, problema sa kanilang mga anak, o kaya sa mga magulang, ipagkakaintindihan. O kaya mga suliranin ng mga problema at mga isin, lalong-lalo na sa trabaho. Ayaw mo na magtrabaho, ayaw mo na nagdana sa iyong ginagawa at naging walang kabuluhan sa buhay. Parang ganito din ang naranasan ni Elias sa ating mga pagpasa. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng angel at binigyan siya ng pagkain ng tinapay at pagkain para siya makapagpatuloy sa kanyang paglalakbay. At kung nakakain na siya at nakakain, siya'y nakapaglakbay pa ng 4 araw at 4 araw na gabi at nakarating sa kanyang pagkakas. Dahil sa butong ibabaw na ito, tayo din ay mga naglalakbay. Tayo ay naglalakbay sa butong ibabaw na ito tungo sa pagkabuhay sa buhay na walang hanggan. At kinakailangan natin sa paglalakbay ng spiritual na mga pagkain upang handa at marami ang mga tulong na natin buhay, ang mga pagkain, ang mga
mga taga-horidor po yan, no? Magkapatid po yan, no? Barriento. Dito po tayo, pauwi na po tayo. Malapit na po magapunan. Ito po, bangko. Maghahanap na lang ako ng trabaho at oportunidad sa ibang bansa. Noong mga panahon ng pandemya, nagkulang ang mga nurses natin sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. May maraming mga paanyaya sa akin na mag-apply sa ibang bansa tulad ng sa United Kingdom o kaya sa US at ibang bansa. Sapagkat sila na namin natin sa mga Pilipino ng mga nurses. So sa akin naman, sabi ko, anyway, I am a researcher at makipagpapalaran na natin po. Po, pinakasarap po ng mga paninda nila, oh. Oh, sige. Ang gaganda pa ng mga tiyera kasi ano po yan, oh. Wag niyo mag-shoutout. Yan. Maganda po yung mga tindera dito. Bili na po kayo. Ayan po mga tinda nila, oh. Ito po magkapatid, oh. Simple, oh. Batang koridor po yan. Simple po dito. Ayan, oh. Ayan po, Ren, ganda po yan, oh. Yan po tindera dito. Yan po konsa. Ayan lang tumingin, oh. Pero maganda po yun. Lithium. Wake. Ito po, wake, oh. Chicken ball, lumpia. Ayan po, dynamite, oh. Ayan po may ano yan, Mr. Owner po, oh. Ma'am Weng. Ayan po, oh. Shoutout naman po. Consinuns TV. Subscribe na po, Consinuns TV lang. Oy, mag-subscribe yung sa atin. Consinuns TV. Dito na gano'n, eh. Ito po, oh, Norman, ito mo anak mo nakain dito, oh. Shoutout, Papa Norman from Canada. Oh, ayan, dalawa, Sky Charles Norman, si Dan. Nasimple mga bata mo, Norman, oh. Oh, shoutout to Canada, Norman. Oh, nagtatago pa, oh. Pero wala sumanyan. Ganyan yan. Weng. Ayan po, may-ari, oh. Ayun lang po, lapit lang po. Malapit lang po sa simbahan, oh. Simbahan, oh. Oh, nasimple, ayan, oh. Oh, tinan mo. Habang tinda, papahinga po yung dalawa, oh. Dalawang Ben, isang lumpia nga, Ben. Pakalagyan sa plastika. Okay. Oh. Oh, ito po, oh. Si Commander Ronjin. Ayan po, si Lea. Tiga-order din po yan. Masarap po, oh. Tingnan nyo naman po. Oh, dynamite, oh. Quick. Dynamite, oh. Chicken ball. Ano ba to? Bigyam. Tapos merong, ano ba to? Show my love. Ayun, oh. Nangiti-ngiti pa po yung dalawa, oh. Mga may ka-chat. Sige po, welcome to my vlog.